Hello, mic sound check. Magandang umaga po sa bawat isa. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Welcome po sa Sunday morning service dito sa Jesus Christ Baptist Church. At ito po ang first part ng atin hong gawain pag Sunday. Before our worship service, we have our Sunday school. At with the very term itself, school, that is nag-aaral tayo. At ang pinaka-textbook natin at pinaka-pangunahing basihan natin ay walang iba kung hindi ang salita ng Panginoon. And we are going through a very, very important issue. At sa iba, maselan ito. At sa iba, hot issue ito. At walang iba kundi patungkol sa issue ng homosexuality. Pero ang napakaganda ay merong gospel remedy. I hope we came here to church praying, ready, at excited. Not just, it's the Lord's Day, yes, yun ang pangunahin, but it's also our family Sunday. And ginagawa natin ito taon-taon. And for us to be reminded that this church is pro-family. God is pro-family. Ang Diyos ang nagdisenyo ng pamilya. Ang Diyos ang nagdisenyo ng pag-aasawa. Tayo ay para dyan sa mabubuting bagay na ginawa ho ng Panginoon. So mamaya ho, magkakaroon tayo ng family picture taking. At ginagawa natin yan taon-taon. Pero kailangan nyo ulit nandito next Sunday para maklaim yun. Okay? And then also, ang atin hong lunch ay magiging dito ho sa church. So I hope hindi tayo nagmamadaling umuwi at nawa ho ay pagpalain ng Diyos ang buong gawain na ito, lalo na ang gawain ho ng pagsamba. So without further ado, tayo magsimula sa Sunday School. Welcome din ho pala natin ng mga kasama natin online. Hilingan natin ating tagapagpaawit upang tayo pangunahan. Magsitayo po tayong lahat. Magandang umaga po sa ating lahat. Na tayo po umawit sa Panginoon. Awitin po natin, Books of the Bible. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Second Samuel, First and Second Kings, Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, and Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Bago, Zephaniah, Haggai, Zechariah, and Malachi. These are the books of the Old Testament. Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, 1st and 2nd Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1st and 2nd Thessalonians, 1st Timothy, 2nd Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, James, 1st Peter, 2nd Peter, 3 John, Jude, and Revelation. Magsipo na po lahat. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay magpapatuloy sa ating lesson patungkol sa homosexuality. Sana natitirang ilang mga lessons natin,
in particular sa topic na ito, understanding homosexuality and its gospel remedy. Ayun. Alright. So patuloy tayong tatayo sa mga katotohanan na merong orihinal na disenyo ang Panginoon. Ano? Merong orihinal na disenyo ang Diyos bilang siya ang siyang lumikha ng lahat ng bagay na meron sa mundong ito. At patuloy, short recap sa mga nakaraang mga pinag-aralan na natin ay tinalakay natin yung biblical view of homosexuality. Ano ba ang homosexuality sang-ayon sa salita ng Diyos, sang-ayon sa Biblia, At ang una nga po natin na tinalakay diyan is that homosexuality is defined as an action, merong act, merong physical act or internal thought pattern na nangyayari, whether something na ginagawa na nakikita natin outwardly, or it could also be yung internal thoughts na naglalaro sa isipan. So parehas yan ay tumutukoy sa action ng homosexuality. And of course, nakita natin magmula sa salita ng Diyos ay homosexuality is labeled as sin. Ito'y kasalanan. At napakalinaw niyan na sinabi ng salita ng Diyos from Leviticus chapter 18 verse number 22 that it is an abomination. Ito'y karumal-dumal sa harap ng Diyos. And actually, sabi ng Leviticus 20 verse number 13, it is a detestable act. Ito'y karumal-dumal, ito'y hindi katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. At nakita nga natin, ganun katindi, ganun kabigat. During the Old Testament, kung ano yung kaparusahan para sa kasalanan na ito, ang sabi dyan sa talata, they must both be put to death for they are guilty of a capital offense. So makita natin, from the beginning, sa Genesis pa lamang, nangyayari na itong kasalanan na ito. And since the Old Testament ay meron na talagang mabigat na kaparusahan itong bagay na ito. So makita natin, noon pa man ay kinikilala ng salita ng Diyos na ang bagay na ito'y kasalanan. Na ito'y isa sa mga bagay na dapat na ihingi ng tawad sa Panginoon. At sumunod nating nakita dyan, the issue of downplaying. Kung paano dina-downplay. Kung paano tinitignan na, ano naman yan hindi naman malaking issue yan. Maliit na bagay lang yan, yung homosexuality. Pero nakita natin, sa mga pag-aaral natin, yung kanilang mga arguments, isa na dyan, the Bible does not oppose homosexuality, hindi daw against ang salita ng Diyos. Pero nakita natin na ang salita ng Diyos, doon pa lamang sa mga naunang mga talata na ating tinalakay, ito'y kasalanan. So malinaw ang salita ng Diyos na laban ang salita ng Diyos dyan sa bagay na yan. Well, pangalawa nilang argument is that it is a poor biblical translation. Ano yan Kulang kasi kayo sa pag-aaral. Yun yung implication 'di ba? Na para nga sa kanila, ito kasi yung meaning yan. 'Di ba? Nakita nga natin, meron pang isang Catholic priest na dinidepensahan, pero nakita natin din from the Word of God, the word arsenokoitai or arsenokoites is a compound word na galing sa arsen and koitai or koites
na kung pag pinagsama natin is men who bed with other men. So napakalinaw from the word of God na ito'y kasalanan, At ito'y kasalanan at hindi ito poor biblical translation, ito talaga'y tinutukoy ng salita ng Diyos. And of course, the issue na isa pa is that the sin of Sodom and Gomorrah is not about homosexuality. At naaalala ninyo, meron pang pinakita ko isa sa mga posts sa Facebook, and hindi ito nag-iisang post, napakarami na ganito yung pananaw na kesyo kuno ay hindi naman homosexuality ang issue sa Sodom and Gomorrah, pero sa mga tinalakay nga natin, nakita natin na ang kasalanan ng Sodom and Gomorrah ay walang iba kundi ang kasalanan ng homosexuality. But of course, hindi natin ini-invalidate na mayroon pang ibang mga kasalanan. Naroon yung kanilang pride, naroon yung kanilang pagiging inhospitable, naroon yung iba pang mga kasalanan, iba pang mga sexual immorality na kasalanan ng Sodom and Gomorrah. In which ito nga po yung ating tinukoy nung mga nakaraan. At hayaan nyo na lamang po ako na tumalon pa sa ating mga mas nakaraang mga topic para for the sake of time na rin. Nakaraan, tinukoy natin na ang homosexuality, before tayong tumungo doon, homosexuality is a counterfeit love. Ito'y hindi tunay na anyo ng pag-ibig. Maaari na ang madalas nating naririnig, nag-iibigan lang naman sila. Love lang. But the truth is, merong tunay, merong banal, merong matuwid na pag-ibig. At ang tunay na pag-ibig ay ipinakita walang iba ng ating Panginoong Hesukristo doon sa krus, nung siya ay namatay. Hindi ito yung klase ng pag-ibig na immoral, hindi ito yung klase ng pag-ibig na nakabase sa laman. Hindi ito yung klase ng pag-ibig na nakatingin dun sa na mapagbigyan yung nasa or self-gratification. Kundi ito yung pag-ibig na nakatulad ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia na siya'y namatay para dito. Ang sabi ng Romans chapter 5 verse 8, "But God commendeth His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us." Bagamat tayo'y mga makasalanan, namatay si Kristo para sa atin. Yun ang klase ng tunay at banal na pag-ibig. At nawa ay kung meron tayong dapat na asamin na klase ng pag-ibig, hindi man natin maabot talaga yung klase ng pag-ibig ng Panginoong Hesukristo, pero gusto ko pong malaman natin lahat na merong tunay na pag-ibig. Merong tunay at banal na pag-ibig. At yung pang-apat nga po, nakita natin in which ito yung bahagi ng mga nakaraan nating pag-aaral is that homosexuality destroys and it demands judgment. Ito'y nakasisira. Ito'y sumisira. At ito'y nararapat sa kahatulan ng Diyos. Ang sabi ng lesson natin, homosexuality is a lust that destroys the physical body. Not only the physical body, it also ruins relationships. It may ruin families. It brings perpetual suffering to the soul. And of course, its ultimate end is death. Maaari nitong sirain ka. Maaari nitong sirain ang ating mga buhay. Sirain ang ating kalusugan. Sirain yung mga relationship around us. And of course, ultimately, ang dulo nito ay walang iba kundi kamatayan, walang hanggang kamatayan doon sa impyerno. At nakita nga natin for a lot of studies na
ang mga homosexuals who really practice homosexuality. Talagang pinapractice ang homosexuality. These people are really prone sa maraming mga klase ng mga sakit, mga karamdaman. Isa nga dyan ang hepatitis A, Hepa A, na maaaring sabihin nila hindi naman deadly yan eh. Pero ayon din sa pag-aaral ay very prone din sa Hepa B, which is ito yung klase ng Hepa na nakamamatay. And of course, as we know it, yung AIDS, na even until now ay wala pa ring lunas. And maaari na ito ay isa sa mga talagang itinalaga ng Diyos na kaparusahan para dito sa kasalanan na ito. If you know people na merong AIDS, ay talagang nakakaawa ang kanilang kalagayan. Dahil imagine, wala kang immune system, walang panglaban ang iyong katawan para sa anumang karamdaman. Kaya napakahirap ng ganitong kalagayan. Yun nga, yung Hepa B, of course, ilan dyan yung mga karamdaman tulad ng HIV, at maraming klase ng STD, and not only that, yung depression, ayon sa pag-aaral, pinagkumpara nila yung mga heterosexual and homosexuals ay mas marami na prone sa depression or suicidal behavior, suicidal attempts pa nga. In comparison sa mga heterosexual. So makikita natin na ito, ilan lamang ito, pero napakarami pa na maaaring idulot ng kasalanan na ito. At nakita nga rin po natin, isa sa kanilang mga claim is that same-sex marriage or relationship does not hurt nor threaten other people's lives. Ito yung madalas na naririnig natin. Nagmamahalan lang naman kami. Na ano ba kayo? Diba? Nasaktan ba kayo? Naapektuhan ba kayo? Ito yung madalas, of course. Sabi nga natin, maaari na walang immediate na effect sa iyo. Maaring walang immediate na effect sa family, sa society, sa community, pero eventually ay magkakaroon ng epekto. Ito, of course, society is built upon marriages of men and women who have children. So paanong magkakaroon ng isang society kung hindi nagre-reproduce ang isang klase ng relationship? As we know it, ang same-sex relationship will never reproduce. Kahit na hindi mo tanggapin na sinasabi ng Biblia, ang sabi ng siyensya, ang sabi ng biology, hindi maaari. Hindi maaari. And of course, ang ultimate na truth na pinangahawakan natin ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Ang sabi ng salita ng Diyos, ang nilikha lamang ng Diyos ay lalaki at babae. At ang pagsasama ng lalaki at babae, ang siya lamang merong kakayahan na mag-reproduce. So, ito'y katotohanan na tinuturo maging ng Biblia at ng siyensya. So, yan ang katotohanan. So, hindi magbibuild ng isang society, ng isang community, ang isang same-sex relationship. So, eventually ay mawawalan ng isang society kung magpapatuloy. I remember last Sunday, kung narito po kayo, sabi nga ni Brother Paul nung nakaraang Sunday, kung merong iniwanan na 100 lalaki sa isang isla, after a couple of years, ay matatagpuan na lamang doon ay 100 buto. Hindi sila makakabuo ng society
ng isang community doon talaga after ng ilang taon. Maaari sa ilang mga taon meron, pero pagdaka ng panahon ay wala na. Puro mga buto na lamang ang matatagpuan natin doon. And one of their defense is that same-sex couples can just adopt children to form a family and build a society. Well, maaari naman kaming mag-ampon na lamang, ano? Well, kung titignan natin, example kanina, yung 100 na lalaki, saan sila mag-aampon? Ano? Dahil, sabi ko nga, kailangan pa rin nilang mag-rely sa isang sa isang opposite-sex relationship. No? For a same-sex couple na magkaroon ng quote-unquote anak, ampon. No, hindi nila anak, ampon. Para mas malinaw, kailangan pa rin nila ng isang opposite sex relationship. Nakita nyo, nakuha nyo po? So ibig sabihin, hindi sila by themselves na kayang mag-reproduce. Kailangan pa rin nila ng ibang tao, and particularly opposite sex, dahil they can never reproduce. And the problem is, ano ba yung mga causes, or sabihin na natin, saan ba nanggagaling ang orphanhood? Bakit ba merong mga pinaampon? Bakit ba merong mga nasa bahay ampunan? Major contributing causes to this staggering number are war, poverty, disease, accidents, malnutrition, natural disasters, other complex factors to the orphan crisis are human trafficking, child prostitution, and child slavery. At ito po'y ayon sa mga pag-aaral. And actually, kahit na magpunta kayo, magtungo kayo sa maraming mga bahay ampunan noon. Hindi ko alam kung may mga sa mga nagkolehiyo rito, nakapasyal na kayo sa maraming mga bahay ampunan. Ano? Alam nila na ito talaga yung mga dahilan kung bakit may mga batang nasa ampunan. 80% of children in orphanages or orphanage institutions are placed in these facilities as a result of factors such as poverty, disability, marginalization, migration, trafficking, lack of access to health, education, or family support services. So, para magkaroon ka ng quote-unquote anak or ampon ninyo, ay kailangan mo mag-rely na merong opposite sex. Una sa lahat, at yung opposite sex na yun magkakaroon ng either unwanted pregnancy, o di kaya merong isang babae na namolestya na rape, o merong isang babae, isang nanay na iniwanan na lamang sa may basurahan ng kanyang anak at natagpuan. O di kaya ay merong mga secret relationship, yung mga paret, mga madre doon sa kumbento. O di kaya ay yung mga biktima ng human trafficking. Of course, kasama na rin, under na rin yan ng rape and molest. So you have to, alam mo yon, may mga, kailangan mong mag-rely sa mga bagay na ito just for the sake na magkaroon kayo ng inyong ampon. Samantalang mayroong paraan. At ang paraan ay yung pagsasama ng lalaki at babae. Nakita nga po natin, ito'y mabuti. Ito'y mabuti kapag ito'y nasa ilalim ng kasal. Ito'y mabuti, ito'y matuwid, ito'y banal. And of course, the issue is that same-sex couples will build a society that normalizes sin and will eventually lead to the destruction of that society. It will be destroyed. Sisirain ng Diyos ang isang lipunan, ang isang society na nasa ganitong kalagayan ng kasalanan. At isa sa best example diyan ay walang iba kundi ang Genesis chapter 19, yung Sodom and Gomorrah. Hindi na natin dadaanan ang lahat ng ito, natalakay na natin,
Pero nais ko pong makita na ang Sodom and Gomorrah ay pinarusahan ng Diyos dahil sa kanilang kasalanan. Dahil sa kanilang kasalanan. Naipag-bargain pa si Abraham. Lord, kung merong 50 na matuwid, parurusahan mo ba sila? Matuwid ka eh. Banal kang Diyos, mabuti kang Diyos, ang sabi ni Abraham. Hindi mo parurusahan ng inosente? Of course, ang sabi ng Panginoon, hindi ako pagpaparusa ng isang taong walang sala. Sabi ng Panginoon, for the sake of 50, kung meron kang matatagpo ang 50 sa Sodom and Gomorrah, na matuwid, walang kasalanan, inosente, hindi ko sila parurusahan. Dahil mag-bargain pa si Abraham, medyo nagduda siya, baka hindi kayanin, baka hindi umabot ng 50, Lord 40, Lord 30, Lord 20, Lord 10. 10 na lang. So kahit sabihin natin na merong 1,000 lang na tao sa Sodom and Gomorrah, 1% lang yun, yung 10. 1% lang. So napakababa na ng porsyento yon ng populasyon. Kung meron lang 1,000, but of course, sobra pa sa 1,000. Pero sabihin na lang natin, 1% na lang, yun na lang ang ano. But still, what happened? Yung 1% for the sake of 99%, what happened? Pinarusahan ng Diyos ang Sodom and Gomorrah. Nagpadala ng anghel, ng 2 anghel para sila ang gamitin ng Diyos para hatulan ng Sodom and Gomorrah. Why? Dahil walang inosente. Ang lahat ay makasalanan. Maging doon sa konteksto ng Sodom and Gomorrah, walang inosente. Ang lahat ay makasalanan. Ang lahat ay nagkasala at sila'y pinarusahan ng Diyos. And of course, well, Brother Daryl, hindi naman sa lahat ng pagkakataon, meron na lang bumabagsak na apoy, at may mga ginuguna o mga sinisira ang Diyos ng mga bansa, Totoo naman. Pero nakita po natin na isa sa mga paraan ng Diyos na ipakita ang kanyang kahatulan ay walang iba kundi ang kanyang puot. Ang galit ng Diyos, the wrath of God. In Romans chapter 1, God's wrath or the wrath of God is revealed from heaven against all sinful men, and all the sinful men deserve the wrath of God. Ang puot ng Diyos ay kanyang ipinapakita sa mga makasalanang mga tao. Ibig sabihin, maaari nating makita ang kahatulan ng Diyos. Hindi palagi sa paraan ng pagbagsak ng mga apoy, pero maaari natin itong makita sa mga paraan ng katulad ng ipinakita niya sa Romans chapter 1. At ang sabi nga dyan, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness. And the problem is, ang sabi ng verse number 19, because that which may be known of God is manifest in them. Yung mga bagay na maaring malaman tungkol sa Diyos ay ipinahayag niya. Ipinahayag ng Panginoon. For God had showed it unto them. Ipinakita ito ng Diyos sa kanila. Sa iba't ibang mga kaparaanan, una na dyan ang salita ng Diyos. Napakalinaw na ipinakita ng Panginoon kung sino siya. Pangalawa, the heavens declare the glory of God. Ang sabi ng salita ng Diyos. Pag tumingin ka sa kalangitan, pag tumingin ka sa mga bagay na nilikha, kung merong nilikha, merong manlilikha. Kung merong creation, merong creator. Yan lamang po ay isang basic na lohika. Kung merong nilikha, ay merong manlilikha. Kung merong ginawa, ay merong manggagawa. For His invisible attributes, namely His eternal power, the attributes of God, and divine nature have been clearly perceived ever since the creation of the world in the things that have been made, so that they are without excuse. Anong ginawa ng tao dahil sa kasalanan? For although they knew God, bagamat alam ng tao na merong Diyos,
Alam ng tao na mayroong Diyos. Yan ang sinasabi ng Biblia. Alam ng tao na mayroong Diyos. They did not honor Him as God or give thanks to Him. Hindi nagbigay ang tao ng kalwalatian sa Diyos. Hindi pinasalamatan ang Diyos sa bagay na nararapat lamang sa Kanya. But they became futile in their thinking and their foolish hearts were darkened. Sinarado nila ang kanilang mga puso. Claiming to be wise, ang kala nila sila'y mga marurunong, sila'y mga matatalino, pero ang hatol ng salita ng Diyos, thou art fool. They became fools and exchanged the glory of the immortal God for images resembling mortal man and birds and animals and creeping things. Ipinagpalit ng tao ang Diyos, ang tunay na Diyos sa mga bagay na gawa lamang ng tao. Sa mga Diyos-Diyosan. At nakita nga po natin sa ating mga nakaraan na pag-aaral, ang idolatry ay hindi palagi sa anyo ng mga inanyuan, ng mga imahe. Hindi palaging ganoon. Idolatry could be something na ipinapalit mo sa pag-ibig para sa Panginoon. Sa pagsamba na nararapat para sa Panginoon. Ang ating mga sarili ay maaari nating maging mga idols, maging mga Diyos-Diyosan. So ito yung ginawa ng tao. So anong ginawa ng Panginoon bilang hatol sa kanila? Verse number 24, therefore God gave them up in the lusts of their hearts to impurity, to the dishonoring of their bodies among themselves. Gusto nyo yan? Gusto nyo yan kasalanan? Hinayaan sila ng Diyos sa kanilang mga kasalanan. At ito'y kahatulan. Hindi ito isang bagay na dapat nating ipagdiwang. Yes, malaya ako na gawin kung anong gusto ko. No! The fact na malaya kang gawin ang kasalanan ay ibig sabihin nito'y nagpapakita ng kahatulan ng Diyos. Nagpapakita ng puot ng Diyos. Kung hinahayaan ka lang ng Diyos na gawin mo ang kasalanan, matakot ka. Matakot ka. Ito'y pagpapakita ng puot ng Diyos. For this reason, 26, God gave them up to dishonorable passions. For their women exchanged natural relations for those that are contrary to nature, and the men likewise gave up natural relations with women and were consumed with passion for one another, men committing shameless acts with men and receiving in themselves a due penalty for their error. So nakita natin, itong talata na ito ay napakalinaw, kaya hinayaan ng Diyos ang homosexuality. Hinayaan ng Diyos na mga babae ay magkaroon ng attraction sa kapwa nila babae, magkaroon ng relasyon sa kapwa nila babae. Ang lalaki, gayon din naman, magkaroon ng attraction sa kapwa nila lalaki, magkaroon ng relasyon sa kapwa nila lalaki. Bakit? Dahil ito'y kahatulan ng Diyos sa kasalanan. Ito'y puot ng Diyos. Ito'y pagpapakita ng kanyang puot laban sa kasalanan. Inanais niyo yan, gusto niyo yan. Kaya hinayaan sila ng Panginoon. But of course, hindi natin ina-isolate ang homosexuality na ito lamang ang kasalanan na hahatulan ng Panginoon. Ang sabi ng verse number 28, and since they did not see fit to acknowledge God, God gave them up to a debased mind to do what ought not to be done. They were filled with all manner of unrighteousness, evil, covetousness, malice. They are full of envy, murder, strife, deceit, maliciousness. They are gossips, slanderers, haters of God, insolent, haughty, boastful, inventors of evil, disobedient to parents, foolish, faithless, heartless, ruthless. So of course, hindi ito exhaustive list ng mga kasalanan. Pwede baka sabihin ninyo, wala dyan yung kasalanan ko. Hindi po yan exhaustive list ng kasalanan na titignan mo, safe ako. Wala dyan yung kasalanan na ginagawa ko. Hindi po yan ganoon. Napakarami na tinukoy ng salita ng Diyos sa iba't ibang mga bahagi ng Biblia. Kung ano-ano, yung mga kasalanan,
Yun na nga lamang sa Revelation 21 verse 8, sa pinakadulo na lamang, "And all liars," maging yung pinakamaliit, nagsinungaling lang, "and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death." Maaari mo sabihin, Brother Darrell, hindi ko naman ginagawa yung mga matitinding mga kasalanan na yan. Pero sabi ng salita ng Diyos, "and all liars," maging ang pagsisinungaling ay nararapat sa hatol ng Diyos. Maging ang maliit na kasalanan, maging yung mga kasalanan na hindi nakikita ng mga tao sa paligid mo. Maging yung mga kasalanan na pinaglaruan mo lang sa isip mo. Hindi man yan makita ng mga tao sa paligid mo. Kung ito'y kasalanan, ito'y nararapat sa kahatulan ng Diyos. Pero merong pag-asa. Merong pag-asa. Ang sabi ng Romans chapter 6 verse number 23, "For the wages of sin is death." Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero hindi natapos doon. "But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord." Oo, may kabayaran ng kasalanan. At napakabigat ng kabayaran ng kasalanan. Gusto kong makita natin, napakabigat ng kabayaran. Napakabigat. Kung makagawa ka ng kasalanan sa isang presidente ng bansa, ano sa tingin mo ang kaparusahan nun? Gusto mo lang naman na lumapit sa presidente. It just so happen na pagkalapit mo ay dahil ang haba ng kuko mo o kung ano man, nasugatan mo. Aba, baka yung presidential security group ay umamba na. Hindi natin alam, actually, hindi ka makakalapit, pero sabihin nga natin, may magawa kang ganoong kasalanan, maaring napakabigat na ng kaparusahan na makuha mo. How much more sa Diyos na siyang pinakamataas sa lahat, sa Diyos ng kataas-taasan. Gusto ko makita natin, ang lahat ng kasalanan ay laban sa Diyos. Ito'y laban sa pinakamataas na hari, sa hari ng mga hari. So, ibig sabihin, ang kaparusahan nito'y nasa pinakamataas din na antas. Pero ang sabi ng talata, "But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord." Merong pag-asa para sa kasalanan. At yan po yung tatalakayin natin. Ang sabi dito, the gospel remedy for homosexuality. Nakita na natin the biblical view of homosexuality. Ngayon, titignan natin naman yung pag-asa. Titignan natin yung pag-asa for homosexuality, the gospel remedy for homosexuality. Nakita natin in Romans chapter 1, the issue is that we worship the creation rather than the Creator. Ito yung problema kanina. Nung tinalakay natin sa Romans 1, the issue ay dahil sinasamba ng tao yung mga bagay na nilikha lamang rather than the Creator. At ano nangyari? This leads to a whole host of sins that condemns us. Dahil ang tao, dahil sa kasalanan, ang gusto niya, sambahin ang ilang mga bagay, hindi ang Diyos. Galit ang tao sa Diyos. So ang nangyari Nagkaroon ng iba't ibang uri ng kasalanan. Nagkaroon ng iba't ibang anyo ng kasalanan. At isa nga dyan ang kasalanan ng homosexualidad. But of course, homosexuality is not the worst sin a human being can commit. Hindi ito ang pinakamatinding kasalanan, but rejection of God is. Yung pagtanggi sa Diyos. Ultimately, the damning sin is the rejection of Christ. Yung pagtanggi kay Kristo. Yung pagtanggi kay Kristo. Yan ang sabi ng John chapter 16 verses 8 to 9. And when He comes, He will convict the world concerning sin and righteousness and judgment concerning sin because they do not believe in me.
dahil hindi sila sumampalataya sa akin. O in other words, dahil tinanggihan nila ako, ang sabi ng Panginoong Hesukristo. Ito yung magdudulot ng kahatulan sa atin. At ang maalala natin sa Romans chapter 1, though Romans chapter 1 reminds us of the heinousness or heinousness and severity, kung gaano katindi yung kasalanan ng homosexuality. It also tells us that envy, wrath, slander, gossip, disobedience, impurity, covetousness, and all others fall under the condemnation of God. Nakita natin na hindi lamang ang homosexuality, it could also be yung envy, yung inggit, yung gossip, yung umaga pa lamang ay chismis na ang iyong agahan, slander, paninirang puri, disobedience, yung pag-disobey ng mga anak sa magulang, impurity, immoralidad, karumihan, covetousness, pagiging sakim, at lahat ng iba pang mga kasalanan. Ang lahat ng ito ay nararapat sa kahatulan ng Diyos. They all fall under the condemnation of God. Makikita po natin, every sin comes from a heart that does not believe that God is holy and worthy of our worship. Makita po natin, ito yung ugat ng lahat. Kung bakit dumanak ang kasalanan at dumanak at ang iba't ibang klase ng kasalanan. Why? Because of idolatry and wrong form of worship. The root of it all is idolatry and wrong view of worship. Ang tao, ang nais niyang sambahin ay ang ibang mga bagay. Ang nais niyang sambahin ang kanyang sarili. Ang nais sambahin ng tao ay Diyos-Diyosan. Ayaw ng tao na sambahin ang Diyos. Ayaw niyang ibigay ang honor, ang pasasalamat na nararapat lamang sa Panginoon. So ang pinagmumulan ng lahat ng ito ay idolatry and wrong view of worship. Kung bakit nagkaroon ng homosexuality, kung bakit nagkaroon nung ilang mga kasalanan na yon nabanggit natin kanina, envy, wrath, slander, gossip, disobedience, impurity, etc., etc. Why? Because of idolatry, wrong form of worship, at dahil nasa iba yung object ng ating pag-ibig at hindi ang Diyos. Ito yung punot dulo ng lahat. Our heart's desire is to worship the creation rather than the Creator. That idolatry manifests itself differently in our varying personalities and sin tendencies. Kung bakit nagkaroon ng mga kasalanan na ito is because of sin, of course, and ipinapakita ito, it is being manifested in the form ng idolatry and the wrong view of worship. But of course, the answer to all who are struggling with same-sex attraction as well as every other sins. Ang kasagutan para sa kasalanan ng homosexuality at sa lahat ng iba pang mga kasalanan ay walang iba kundi si Kristo. The answer to all sin is Jesus Christ, ang Panginoong Hesukristo. Walang iba. Ang unang kailangan natin ay si Kristo. Ang unang dapat mong malaman, ang unang dapat mong marinig kung ikaw ay nabubuhay sa kasalanan, kung ikaw ay wala pa kay Kristo, ang dapat at importante na malaman mo ay walang iba kundi ang ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Na tayo'y nasa kasalanan, tayo'y mga makasalanan at kailangan natin ng tagapagligtas. Hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili.
wala tayong pag-asa kung sa ating mga sarili. Maring isipin mo, ang pag-asa mo magkaroon ng pagbabago sa iyo, magbago ka. Pero hindi mag-uumpisa ang tunay na pagbabago kung wala si Kristo. Kaya ang kailangan natin, ang unang-unang kailangan, whether ng isang homosexual or ng kung sino mang, kung anumang anyo ng kasalanan na ginagawa ng tao, ang kailangan niya ay si Kristo. Ang kailangan ay si Kristo. Dahil siya talaga ang magdudulot ng tunay na pagbabago, tunay na kabanalan at paglakad sa katuwiran. Inside of us, inside each of us, there's an emptiness that we often try to fill with everything but God. Merong void. Merong something within us that is empty. Na walang laman. At ang inilalagay natin doon madalas ay ilang mga bagay, puwera lang sa Diyos. Yung emptiness ang ipinapalit natin dyan, yung nasa ng laman. Ang ipinapalit natin dyan, yung acceptance ng mga tao. Ang ipinapalit natin dyan ay yung yaman ng mundo. But left to ourselves, we hate God. Kung tayo pababayaan sa ating mga sarili, what we all need is a bigger view of God and of His great love for us in sending Jesus Christ. Ang kailangan natin, nakita mo natin kanina from Romans 1, ipinakita ng salita ng Diyos. Anong pinagmulan? Maling pananaw sa Diyos. Anong pinagmulan? Maling pananaw ng pagsamba. Dahil ang sinasamba ng tao ay hindi ang Diyos, kundi ang kanyang sarili, ang mga Diyos-Diyosan at iba pa. So ang kailangan natin ay ang mas malawak na pananaw. Sino ba ang Diyos? Sino ba ang Diyos na ito? Yung mga anghel sa langit, ang kanilang patuloy na inaawit, banal, banal, banal ang Diyos. Kailangan nating makita kung gaano kadakila ang Diyos para makita natin, katulad ng nangyayari kay Isaiah, woe is me. Aba ako. Kaawa-awa ang aking kalagayan. Ang kailangan natin ay mas malinaw at mas malawak na perception kung sino nga ba ang Diyos. Sino nga ba ang Diyos? A bigger view of God. At ang kanyang dakilang pag-ibig, mayroong pag-ibig na ipinakita ang Diyos. At ito yung ating pag-asa. Walang iba kundi ang pagkamatay ng ating Panginoong Jesucristo who can take away any sin that we struggle with, including homosexuality. Kayang patawarin ng Diyos. Kayang pawiin ng Diyos. Maaring, ang sabi ng salita ng Diyos, ang kasalanan na yan ay karumal-dumal. Ang kasalanan na yan ay hindi katanggap-tanggap sa Diyos. This is shameless act, ang sabi ng Romans chapter 1. Ito'y marumi. Pero kayang pawiin ng Diyos ang anumang kasalanan. Kayang patawarin ni Kristo. Merong kapatawaran na naghihintay sa Panginoong Jesucristo. Homosexuality is a gross and despicable sin. Ito'y marumi. Ito'y kadiri. Ito'y despicable. Ito'y hindi katanggap-tanggap. Ito'y immoral. Maaaring masakit sa pandinig, pero ito ang katotohanan. Yan ang itinuturo ng salita ng Diyos. It is despicable sin in the eyes of a holy God. Hindi katanggap-tanggap ang bagay na ito. At anumang kasalanan, huwag mong isipin na, hindi ako homosexual, hindi ako bakla, hindi ako tomboy. Pero anumang kasalanan na hindi katanggap-tanggap sa harap at sa mata ng banal na Diyos dahil siya'y banal.
Walang anumang kasalanan ang maaaring katanggap-tanggap sa harapan niya. Maaari mong sabihin, maliit lang yung kasalanan ko. Pero ang Diyos ay banal, banal, banal. Walang anumang kasalanan ang katanggap-tanggap sa Kanya. Walang maliit na kasalanan sa Diyos. Ito'y malaking kasalanan. Ang lahat ng kasalanan ay dakilang kasalanan. However, He is a God of much grace and mercy as well. Ang Diyos ay Diyos ng habag at biyaya. Mayroong biyaya ang Panginoon. At ipinakita niya ang kanyang biyaya sa pagkamatay ng Panginoong Hesukristo doon sa krus. Gusto ko pong makita natin, mayroong pag-asa sa mga homosexuals. Mayroong pag-asa sa bawat isa sa atin na wala pa kay Kristo. If you confess your sin and repent, He will forgive you and give you a new life. Kung ikaw ay hihingi ng kapatawaran sa iyong kasalanan, whatever that is, whether it be homosexuality o anumang kasalanan, ang Diyos ay tapat na magpapatawad sa atin. He will forgive us and give us a new life. At titignan po natin, isa na rin ito sa mga talata na natalakay natin. Itong mga nakaraan, ang sabi ng 1 Corinthians chapter 6 verses 9 to 11, or do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Na ang mga makasalanan ay hindi magmamana sa kaharian ng Diyos. Hindi nyo ba alam ang sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto? Do not be deceived. Neither sexually immoral. Yung mga sexually immoral, of course, sabihin natin, whenever na natatalakay yan, it always go back doon sa Leviticus. The sexually immoral sins. Nor idolaters, nor adulterers, nor men who practice homosexuality, nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor revilers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. To sum it all up, walang makasalanan na papasok ka sa kaharian ng Diyos. Walang makasalanan na papasok sa kaharian ng Diyos. Alam niyo po ba na sobrang talamak ang homosexuality during the era maging ng mga apostol? And that yung first 14 out of the 15 Roman emperors were bisexual or asexual. Ganun nga tindi. 14 out of 15 na mga first Roman emperors. And actually, sa time na ito na nagsulat si Apostol Pablo, si Nero ang emperor. At si Nero, ang ginawa niya, he castrated a boy. Sa Tagalog, kinapon. Mayroon siyang kinapon na isang batang lalaki. Ang pangalan nun ay Sporus at pinakasalan niya yung bata na yun. Hindi, With the full ceremony. Talagang marriage. Nagkaroon ng ceremony. Brought him to the palace with a great procession and made the boy his wife. Later, the emperor lived with another man, and Nero was declared to be the other man's wife. Talagang doon pa man, panahon ng mga apostol, ay talamak na ito. Itong kasalanan na ito. So ibig sabihin, noong panahon ng mga apostol, ang konteksto, marami na rin talaga ng mga homosexuals. Marami ng mga tao na ginagawa ang kasalanan na ito. And particularly, yung mga leaders nila. Lalo ang Roman Empire, napakamakapangyarihan yan. And knowing na ang leaders ninyo ay ganoon, hindi malayo na ang mga sumusunod sa kanila ay maging ganoon din. So, ito yung kalagayan.
Pero ang sabi ng 1 Corinthians chapter 6, and such were some of you. Sabi ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya doon sa Corinto, take note, mga mananampalataya sa Corinto, ang sabi doon kanina, hindi nyo ba alam ang mga makasalanan ay hindi makakarating sa kaharian ng Diyos? Maging yung mga sexually immorals and all na mga nabanggit diyan, hindi sila makakatungo, hindi sila makakarating sa kaharian ng Diyos. Pero ang sabi ni Apostol Pablo sa kanila, and such were some of you. Ganoon din ang ilan sa inyo. Ganoon din ang ilan sa inyo. Gusto ko makita natin sa konteksto ng iglesia, ang iglesia ay binubuo ng mga makasalanan. Hindi tayo binubuo ng mga perpektong mga tao. Tayo'y binubuo ng mga makasalanang mga tao. Pero ang sabi diyan, but you were washed, and you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. Ang iglesia ay binubuo ng mga makasalanan na hinugasan, pinatawad, nilinis, at pinaging banal ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi nga po ng lolo ko, na si John MacArthur, sabi niya, every Christian was sinful before he was saved. Ang bawat Kristiyano ay makasalanan bago siya maligtas. Of course, hindi ito sa konteksto na sinasabi niya hindi na magkakasala ang isang mananampalataya, ang isang Kristiyano. Ang sinasabi niya rito ay yung katayuan. Ang tao ay nasa kasalanan. Christ came for the purpose of saving sinners. Kaya naparito ang Panginoong Jesucristo ay para sa makasalanan. Para sa merong sakit. Dahil ang walang karamdaman ay hindi nangangailangan ng doktor. Ang walang kasalanan ay hindi nangangailangan ng tagapagligtas. Kaya dumating ang Mesiyas, kaya dumating ang tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo, para sa makasalanan. Dumating siya para sa ating mga makasalanan. That is the great truth of Christianity. At yun ang nagpapaganda sa Kristyanismo. Tayo binubuo ng mga makasalanang nakatanggap ng biyaya ng Diyos. No person has sinned too deeply or too long to be saved. Walang tao na sobrang lalim ng kasalanan niya, sobrang laki, sobrang dakila ng kasalanan niya na hindi kayang patawarin ni Kristo. Na hindi kayang iligtas ng Panginoon. Ang lahat ng mga kasalanan, lahat ng yon ng mga nabanggit, nabasa natin sa mga talata, ang lahat ng ito ay binayaran ng Panginoong Jesucristo. And such were some of you. Hindi ba't kung titignan natin, pinapakita ni Apostol Pablo na ganon din kayo noon eh. Nasa ganoon ang kalagayan ninyo. Wala kayong pag-asa. Hindi kayo magmamana ng kaharian ng Diyos. Pero dahil kay Kristo, kayo'y naligtas. You were washed, you were sanctified, and you were justified. Maikli na lamang po. Yung washed dyan, it speaks of a new life or of regeneration. Yung regeneration is the work of God, of recreation. Binibigyan ka ng isang bagong buhay. Isa ka na ngayong bagong nilalang. Yung sanctification, you're being sanctified, speaks of a new behavior. Yung isa, yung new life, bago ka nang nilalang. Ibig sabihin, kumbaga ay ito'y bagong simula. Ng iyong buhay. Sanctified speaks of a new behavior, bagong pamumuhay. In Christ, we are given a new nature and can live out the new kind of life. Maaari ka na ngayong mabuhay sa isang bagong buhay. Bakit? Dahil dati ang nais lamang natin, kasalanan. Kasalanan.
Wala tayong ibang ninanais kundi kasalanan. Ang lahat, maging ang iniisip natin na mabuting bagay na ginagawa natin ay meron pa ring kurot ng kasalanan. Maaaring hindi nga lang kurot. Pero dahil kay Kristo, maaari na tayong mabuhay ngayon ng isang binagong buhay. And not only that, we are washed, we are sanctified, and we are justified. Justified speaks of a new standing, bagong katayuan sa harapan ng Diyos. Pinag-aaralan natin sa Romans chapter 10, justification speaks of parang idea ay nasa court of law. Ano? Dati, ang katayuan natin, we are guilty because we are sinners. But because of Christ, ibinihis niya sa atin ang kanyang katuwiran. We have a new standing before God. Walang sala. In Christ, we are clothed in His righteousness, and God now sees in us His Son's righteousness instead of our sin. Itinuring tayo na matuwid sa harap ng Diyos dahil kay Kristo. Hindi ito sa atin, dahil kay Kristo. Ang nakikita ng Diyos ay ang Panginoong Jesucristo, ang kanyang katuwiran na ibinihis ni Kristo sa atin. At makita natin, ito po, yung pag-asa, maging ng mga wala kay Kristo, at maging ng mga homosexuals, the hope of every sinner is the gospel of Christ. Ang pag-asa ng bawat isang makasalanan, hindi ang kanyang sarili, hindi mo kayang baguhin ang sarili mo. Hindi natin kayang baguhin ang mga mahal natin sa buhay na nasa kasalanan. Hindi mo kayang baguhin. Kahit anong gawin mo. Dahil lang magpapabago lamang. Ang mag-wash, ang magsasanctify, ang magja-justify si Kristo. Hindi tayo. Kaya ang kailangan natin, ang kailangan ng bawat isa sa atin ay walang iba kundi ang ebanghelyo ni Kristo. Ang ebanghelyo ni Kristo. Kaya ang tanong ko sa bawat isa sa atin, tayo na ba'y na kay Kristo? Tayo na ba'y sumasampalataya na kay Kristo? Nagsisi na ba tayo sa kasalanan? Dahil kung hindi pa, ngayon, ang araw ng kaligtasan, magsisi ka sa kasalanan, manampalataya ka kay Kristo. Siya lang ang magbibigay sa atin ng isang binagong buhay, ng isang bagong pamumuhay, at ng isang bagong katayuan sa harapan ng Panginoon. Ang pag-asa natin ay walang iba kundi ang Panginoong Kristo. With that, ay meron po ba tayong mga katanungan? Meron lang tayong short time ngayon para sa ating mga questions. Meron po ba mga katanungan? In particular sa ating lesson. Sige po. Hello. Good morning po. Tanong po ito sa online po natin. Mula po kay Brother Junjun. Ang tanong niya po, yung mga hinayaan na po ba ng Diyos sa kanilang kalagayan ay may pag-asa pa po bang maligtas? Yung iba po kasi nagtuturo ay sinasabi na wala na po dahil ay wala nang pag-asa dahil reprobate na daw sila. Dahil reprobate na. Well, una sa lahat, hindi natin alam kung sino yung mga reprobate. Well, after all, hindi nga natin alam kung sino yung mga hinirang ng Diyos. No, hindi natin tinitignan ang mga tao na ito yung mga elect, no? Ito yung mga hinirang ng Diyos, tulad ng the old example na sinasabi ni Charles Spurgeon ay kung alam lang natin, makikita lang natin as we evangelize na merong yellow stripes sa likod yung mga elect, yung mga hinirang ng Diyos, sila na yung pinuntahan natin para bahagian ng ebanghelyo, pero hindi po kasi ganoon. Well, yung ganong pananaw, of course, sa mata ng Diyos, pero kasi hindi tayo ang Diyos. Of course, ang Panginoon, alam niya kung sino yung kanyang mga hinirang, sino yung mga reprobate, so-called reprobate. Pero wala po kasi tayong mata na katulad ng sa Panginoon. After all, hindi tayo ang Diyos. After all, yung Romans chapter 1 ay nasa chapter 1 pa lang.
Pinapakita rito yung kalagayan ng kasalanan. At unti-unti, unti-unti yung progression ng theology doon ay hindi natapos sa kasalanan. Pagdating ng chapter 3, walang difference. For all have sinned and come short of the glory of God. Lahat ay makasalanan. Kung ganun lang din, iniwanan na ng Panginoon doon, lahat tayo ay wala ng pag-asa. Pero hindi natapos doon. Nasabi doon, kung sino man ang sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo ay mayroong pag-asa ng buhay na walang hanggan. So, hindi natin tinatapos na, baka kasi maging pananaw natin, inayaan ng Diyos sa kasalanan. Di ba, yung homosexuality, isa yan So yung mga bakla, yung mga tomboy, yung mga homosexuals ay wala ng pag-asa. Hindi po ganoon. Merong pag-asa. Sabi nga ni Apostol Pablo, and such were some of you. Ganun nga ang ilan sa inyo Pero hindi ba sila naligtas? Sila'y naligtas pa rin at nakakilala kay Kristo. At yun ang pag-asa. Yun nga yung napakagandang example dito, yung Corinthians. Bagamat alam natin, very problematic ang church sa Corinth. Pero that's actually a hope for us na merong isang iglesia na binubuo ng mga makasalanan at talagang matitinding mga kasalanan yung pinanggalingan ng mga taong ito, pero lahat sila'y binago ng Panginoon. Merong pag-asa. Merong pag-asa sa pamamagitan ng Ebanghelyo ni Kristo. I hope ay nakapagbigay linaw po tayo doon sa katanungan na yun. Thank you po, Brother John. Meron pong katanungan dito sa harapan kay Brother Boy. Good morning. Good morning po. Nasabi niyo naman kanina na basta kasalanan, malaki man o maliit, gano'n man kaliit, kasalanan. Apo. At sapat yun para tayo'y Hatulan ng Diyos at malagay sa kamatayan. Apo. Paano kung ang katwiran na isang tao hindi niya alam na mali yung kanyang ginagawa? Hindi niya alam na mali yung kanyang itinuturo? Siya ba'y guilty o excused? Alright. Thank you po sa katanungan. Maging sa batas nga po natin ay yung innocence ay excuses no one. Sa batas natin yan bilang tao. How much more sa batas ng Panginoon. Well, isa sa itinuturo ng salita ng Diyos ay walang tao na hindi nagkasala. There is the moral law written in our hearts. Ang sabi ng Romans chapter 2. Kung tama yung pagkakaalala ko, it was in Romans chapter 2. Kaya walang tao na gumagawa ng kasalanan na hindi niya alam na kasalanan ang kanyang ginagawa. Morally alam ng tao. Walang makapagsasabi, maaari mong lokohin yung mga tao sa paligid mo, pero morally speaking, and in the eyes of God, alam ng tao na kasalanan ng kanyang ginagawa. Walang gumawa maliit ng maging yung pinakamaliit na pagsisinungaling. Alam ng tao na kasalanan ang kanyang ginagawa. Nag-iisip ako ng maraming mga examples. Ang pumasok sa isip ko, remember, di ba, yung mga anak ni Lot, maaring sabihin nila, meron naman kaming dahilan kasi kailangan ng susunod na lahi. Kailangan mag-reproduce. Pero the fact na nilasing muna nila, pinatulog ang kanilang ama, alam nila na kasalanan ng kanilang ginagawa. At ito'y nagbunga, of course. So walang tao, morally speaking, iyan ang sinasabi ng salita ng Diyos, yung moral law is written in our hearts. Maaring hindi niya nabasa ang Biblia, maaring nandun sila sa kabundukan. Diba, yun ang in-example ng Romans chapter 2. Maaring naroon sila sa kabundukan. Wala silang salita ng Diyos doon. Pero merong moral law written in our hearts. Alam ng tao na merong kasalanan at ang kanyang ginagawa ay kasalanan. So, no one is excused sa kasalanan. We are all guilty. We are all guilty of sin sa harapan ng Panginoon. Sige po. Kasi halimbawa, ang katwiran ng iba,
yung kasi na ituro sa amin, so we believe na yun ang kalooban ng Diyos. Apa. Halimbawa nga yung idolatry. Ah, Halimbawa yung mga sabadista. ah. Hindi tayo galit sa kanila, pero talagang mali yung seventh day na pangingilid. At itong malaking issue sa so-called Christianity na dinatnan natin, ito ikapuna ito. Yun daw kasi ang naituro, kaya sila ay hindi guilty, sila ay ligtas pa rin kahit sila ay nagpapatuloy dito. Halimbawa nga, yung mga homosexuals Apa. na sinasabi, sumampalataya sila pero nagpapatuloy dito. Are they saved? Ayun. Alright, so marami po kasi in context doon sa ganung kalagayan, maraming mga mananampalataya, and to tell you honestly, kami nanggaling din naman sa ganoong kalagayan, na naroon sa mga iglesia nasa iglesia na nagtuturo ng mga maling katuruan. Hindi natin inaalis ang responsibilidad. Ako hindi ko inaalis. Lagay ko na lamang sa akin personally ang responsibilidad na ako ay excuse doon sa bagay na yon. Maaring pinaniniwalaan ko rin talaga yung mga bagay na itinuturo noon. Bagamat ako ay nagpapakilalang mananampalataya, pero hindi ko inaalis ang responsibilidad ko doon. Dahil after all, ang bawat isang mananampalataya ay mayroong responsibilidad na lumago sa pananampalataya. So even if naroon ka sa ganong kalagayan, sabihin natin ang konteksto ay tunay na mananampalataya at mayroong mga maling katuruan na yun nga kasi ang na-inculcate sa kanila, yun ang naituro sa kanila, pero hindi mo inaalis sa kanilang responsibilidad doon sa kasalanan. After all, sabi ko nga, meron ang bawat isa sa atin na responsibilidad na lumago sa pananampalataya. So, ito pa rin, mga kasalanan na yon ay hahatulan ng Diyos, pero kung ikaw ay mananampalataya, ito ay kasama sa mga kasalanan na ipinako kasama ni Kristo at kanyang pinatawad doon sa krus. I hope yung mga mananampalataya, tunay na mananampalataya nasa ganoong kalagayan ay magsisi nga talaga sa kanilang kasalanan. Still wag nating aalisin yung pag-asa, for 20 years ay naroon kami sa ganong kalagayan, pero purihin ng Panginoon na inalis niya kami sa ganong kalagayan. Wag natin lang kumbaga tuldukan yung mga Kristiyano na naroon sa ganong kalagayan. Maari pa rin na alisin sila ng Panginoon doon, o kung magstay man sila doon, di natin alam kung pinagsisihan naman lang ba nila. Yun ang point ko, Brad. Paano yung homosexuals na nagpapatuloy sa homosexuality? Tulad ng kalagayan nyo, nandun kayo, safe kayo. Ayun, yun nga po, yung sa kalagayan naman ng isang homosexual, kasi yung term po kasi na nagpapatuloy, who practices homosexuality, kasi kung nagpapatuloy doon sa kasalanan, 20 years, tulad nyo. 20 years, andun kayo. that's something po kasi na pwede tayong mag-draw ng line na maaring hindi pa niya pinagsisihan yung kasalanan na yun, or tunay na pinagsisihan, and that person ay dapat na tunay na sumampalataya kay Kristo at magsisi sa kasalanan. Magkaiba po nga kasi yung homosexual attraction na maaaring bunga ng temptation sa isang mananampalataya, tunay na mananampalataya na dating merong background ng homosexuality. May sin kasi na maaaring pressing pa rin sa kanya, pero hindi na niya ipinamumuhay. Kaya nga po, may mga tunay na mananampalataya na dating homosexuals na ang kanilang naging resort is celibacy. Hindi na po nag-asawa.
Dahil nga yung pressing pa rin ng temptation ng sin. So, pinaglalabanan, pinagsisisihan patuloy yung kasalanan, at for them nga, ang isa sa kanilang mga ginawa ay yung celibacy. But of course, that's something na gift pa rin naman mula sa Panginoon. That's their decision pa rin naman, just in case. Pero yun nga po, for those people who are still practicing, nagpapatuloy sa kasalanan, ang sinasabi ng salita ng Diyos ay magsisi ka sa kasalanan. Walang tunay na mananampalataya na nagpapatuloy sa kasalanan. Merong mananampalataya na nagkakasala at nagsisisi patuloy sa kasalanan. Pero kung yung nagpapatuloy sa kasalanan, that's something po kasi, with that description, that's something po kasi na dapat pagsisihan sa Panginoon at hihingi ng kapatawaran. I hope po ay nakapagbigay po ako ng linaw doon sa katanungan. Kailangan na po nating ikat yung ating lesson. We'll have more time sa mga susunod nating mga lessons, sa mga nalalabi nating mga lessons for questions and answers, lalo in particular pag dumating na tayo, how to deal with yung mga homosexuals, in particular sa mga loved ones natin, yung mga tao na nasa paligid natin. I'm expecting na doon mas maraming mga katanungan, pero titignan natin na nawa masagot natin yung mga lahat ng ito. With that, ay manalangin na po tayo. O Diyos, naming dakila, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo, sa iyong kabutihan po, Panginoon, sa amin. We thank you, Lord, dahil hindi mo po kami iniwanan sa aming mga kasalanan, kundi meron kaming pag-asa. Walang iba kundi ang pagkamatay ng Panginoong Jesucristo doon sa krus. Nawa, Panginoon, kung meron man sa kalagitnaan namin ang wala pa kay Kristo, ipaunawa mo sa kanila ang ebanghelyo. Ipakilala mo sa kanila patuloy si Kristo, maunawaan nila ang kasalanan, at hingi nila ng tawad ang kanilang kasalanan, Panginoon, at kahabagan mo nawa sila. Lord, magligtas ka nawa, Panginoon, mahabag ka sa iglesyang ito, mahabag ka sa mga taong naririto na makakarinig ng kapahayagan ng iyong ebanghelyo. At nawa sa aming pagsamba ay tanggapin mo ang aming mga papurit pagsamba sa iyo na mabangong samyo sa iyong harapan. Salamat po sa mga katotohanan namin na pag-aralan. Maluwalhati ka sa lahat ng ito at mapapurihan. Ito pong aming samadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Excuse me lamang po. It's our